Sup, boys? Ako na naman, si Cyron. Teka lang, excuse my shorts again. Okay, ako na naman si Cyron. Natsyempohan natin. Kaka-upload lang ito 4 hours ago. Yung laban nila Kiram and Lipcram. Thank you pa rin ulit sa mga sumusuporta sa akin. Soon, bago mag-start yung video, meron na tayong i-shoutout na sponsors. Manifest natin yan. Hindi, meron yan for sure. Anyway, hindi ko na muna patatagalin to. I just wanna do a quick video since 39 minutes na tong video. Ito, as you guys can see, 4 hours ago pa lang tong since in-upload yung Lipgram versus Kiram. Isa buhay, mag-expect ako ng mataas-taas kay Lipgram kasi parang siya yung pinaka-veteran dyan and parang feeling ko mataas yung expectations ng mga tao sa kanya. To si Kiram, sana talaga ako magpakita na Kiram is yung parang Kiram versus Badang or like Kiram versus Luxuria na parang sobrang multiculoso siya or like magaling yung rhymes niya and tuloy-tuloy yung pacing ng verses niya parang mabilis lang, chillax lang. So I'm really hoping na ganun yung takbo ng rounds ni Kiram. So, ayun. Anyway, wala na. Without further ado, Nanalo ng coin toss, si Lipgram, piliin mo na si Kram, tig 2 minuto. Dapat, 7 ang hurado natin dahil tournament battle ito. Pakinggan natin unang banat, unang versikulo 13. Yan. yan. Yay! Yaw. Sinabihan mo kung kalahati mo ako, di ba? Tinanong mo ba ako kung gusto ko ba yon? O isa ka sa dahilan kung bakit ako nasa ligang to kasi sa akin nagtiwala ka na nun. Tignan mo nga naman, magtatagpo din pala tayo sa tagal ng panahon. Ito nagtulak sa akin nung tryouts, ilalaglag ko na ngayon. Lipalandia game! Palandia. Nung nanalo ka kay Sabi Aubrey, niya, ako yung pinakamalungkot sa lahat. Kasi alam mo naman, Undo, na ayaw talaga kitang makaharap kasi di lang mentor, kundi kuya na yung turing ko sa'yo. Ikaw nagturo gumabay mula nung uhugin pa ako. Kasi ako yung estudyante niyang tinuruan, kaya nga mas nahubog to. At daladala ko pa din yung mga payo mo sa akin na napulot ko. Pero ngayon, paano kita papaniwalaan kung nag-iba na ang yung dulot, bro? Kung ikaw nga mismo, hindi mo sinusunod yung mga turo mo. Ayos ka lang, Lip. Baka may sakit ka, ha? Kasi hindi ganyan galawan mo, tila ba? Di niya pa natatanto na ang sanhi ng panghihinay pinakita yan ng amats mo, mga mali niyang di nawawasto. Kaya squatting. ito yung open yung yung nag-live si Lipcram ba yun? About issue yata sa sunugan. Alam mo, swerte nito ni Kiram kasi, sorry, excuse my eating. Swerte nito ni Kiram kasi siya lagi nakakabinyag na i-open up yung mga ganyang bagay na nangyayari sa MCs. Like yung si Badang, after so long, since nahuli siya, si Kiram yung naalaban niya. Ito ngayon si Lipcram. Parang siya pa lang yung nagbukas ng topic about this. Di naman, like, marami na naman nagbukas ng topic about yung nangyari sa sunugan with Lipcram. Pero parang ito parang feeling ko, yung bagsak nito parang madidiin niya talaga to eh. Ibang perspective naman. Hindi lang siya like binanggit about what happened. Game. Pinakita yan ng amats mo, mga mali niyang di nawawasto. Kaya squatting tayong tinatrato. Kaya kung ano man yung pinagdadaanan mo, yan ay mali at kasalanan niya. Oo, kasalanan mo to, boss. Minsan paepal ka kasi. Mula nung sinabi mong naging 3GS ka, nagkandaleche-leche na kami. Pero mo, si Sibil, kinain ng pusa. Si Range na Marel. Ano bang ginagawa mo sa amin, boss? Lalong-lalo na dito kay Lipcram, kinang-ina kung sino-sino na lang pinapatos. Kasi kwento ko lang, ahon 12, nasa Batangas kami nun. Dumating ako alas 10 na ng gabi, nadatnan ko sila Boss Arik nag-iinom, pero bumalik ako sa parking. Kasi nakalimutan kong itupi yung kapote ko. At dun ko kayo nakita ni Luxuriang sabay pumasok sa kotse mo. Gago ka.
Pero lumabas ka din nun agad, di ba? Kasi nga nakita mong nakita ko kayo. Tapos lumapit ka sa akin, sabay-sabing, tingin mo yaw, mag-iingay kaya to si Lax pag binayo-bayo ko to? Utang ina mo to! Parang uncle mo na yon. Talagang hindi siya na-turn off. Matibay talaga to si Lip. Puta, binembang niya pa rin kahit paghubad niya ng short, nakita niya nakabrief. Putang ina mo. Ba yun? Nag-explain ko na something mabigat. Pero parang nag-iimbento na siya na angulo rito. Tinira-tira mo pa rin, nakita mo na naka-handboard. Nakaparking yung kotse niya sa gitna ng basketballan na akala mo siya yung landlord, talagang ang shooter ka ba yaw? Pinalo-palo yung puwet ni Akagi, parang top board nung nabola niya si Luxuria. Tinira niya sa half court, gago! Ano akala mo? Hindi ko i-angle yun? Do, wala akong hindi ilalahad. Ang pinagtataka ko lang, paglabas nyo ng kotse, ikaw yung ika-ika maglakad! Napatuta ka ng lady guard. Kinabukasan, parang walang nangyari. Nagsorry pa kay Looney. Goods pa sila ni Apex noon, nagpaparinigan sila ng multi. Kalaunan, inaway niya rin na parang yung utak niya nalason. Huling laban ni Apex, kinang-ina biglang dinarag at hinamon ngayon. Di ka nila pinapansin at mas close kami ng idol mong si Marlon. Ngayon, tatanungin kita, Lip, kung proud ka ba sa narating ko na nayon? Kaya sige! Sa ating dalawa, mas joker ka. Ako, may joker ba? Kaya kung puro bars ang dala mo, Game, huwag naman. game over na. Huwag naman. Sobrang kinlaw na yung narating na nanayon eh, no? Parang hindi naman talaga yung tamang... Labo lang ng sentence. Kasi narating ko ng lugar. Eh, yun siguro yung gusto niya sabihin ni Lipcram. Narating ko ng lugar. Yung nayon kasi literal na city yun eh. Nayon. Yo! Siniba ko daw si Luxuria. Imbento yung balita. Sa'yo na nanggaling, bumalik ka ng parking, baka kayo yung nagkita. Tangina neto, pinapasa pa sa akin, pati yung pang-sex niya na trip. Kung hindi kayo nag-sex, ba't mo siya na lamang nakabrief? Kaya wag kang pabida. Kung close kayo ni Marlon, proud ako sa narating mo na isla. Okay, ina mo. Game? Ikaw ba si... aso sa comment section? Hindi ko gets. Pa-explain naman, ano yun, di ako makarelate. Sino yung asa sa comment section? Ah, ito, nilagay kasi sa... nilagay kasi sa screen. Putang inang yan. Ngayon niya lang nakita. Wala, natalo na. May presentation, may buong production. May backdrop siya eh. Ang laki mo na, kaibigan. Mukhang alaga ka ni Riam. Formang XB yung datingan, tas ginawa kang Pomeranian. Hindi ka love ng amo mo. Lakas ng tama, kakadubi. Gusto ka yatang ipatsugi. Tangina, pinasibak yung Pomeranian sa katulad ko, nabully. Paano kung yung style tol ng yung idol nila Rukupit ni Arik? Pagka-chuchu, magpahabol, tumakbo ko hanggang sa amin. Kaya focus ka lang sa atin. Meron akong hagis. Eto my ball sa yung eyeball. Kuha mo yon, balik sa akin. Ito ba yung favorite ni Arik?
Bakit laging nakashades yung putang inan to? Tang ina, bulag ka ba? Kaya di na ako magtataka. Kung isang araw ay bigla na lang bigyan ka ng 5. Mukha kang welder na off-duty lang, hiya ka. Ang hirap mo ng kasama. At nawala yung grupo natin sa kakamedyas mo ng mahaba. Mukha kang bagong panganak. Bakit ganun? Yung long sack muklong, pang sack race na yun. Tapos sinabihan pa si Sixth Threat na wag daw gawing pamorma yung mga pang basketball na sapatos. Mga Bisaya, ini-small. Ang tanong ko, bakit tol? Hindi ba yung sinusuot mong Jordan 1, hindi ba yan pang basketball? Kaya nga Jordan eh. Jordan. Medyo gets mo din eh, no? May maebas na lang. Wala kang alam sa sapatos. Kakamedyas mo yan. Ina mo. Ano bang papakita mo? Basketball talent? Magaling ka sa pull-up? Dadanasin mo downpull ngayong karir niya ay it's over. Behind the back, naging pang front act. Nagme-main event na to, sir. Kada sampa, a spitfire. Nag-aapoy parang invoker. Di na to usapang molten. Kahit magaling ka sa crossover, maiikisan ka sa poster. Kasi yung galawan po sa basketball, ginaya neto, promise. Ako yung idol neto, Arik. Huling crossover ko, iwan pamilya. Eto naman, iwan si Irish. Alam mo yung pinagkaiba natin? Panayabang mo sa dribbling skills yung porte niya, andun na halos. Unbeatable parang si Thanos. Tapos pagdating sa relationship, di mo ma-handle ng maayos. Huwag ka kasing bumabalik sa ex. Babaero din akong na-mention. Sabi ko, sundan mo lang yung footstep ko, huwag kang mag-backward violation. Pag sila nagtuos ni Arik, galawan niya pang Reaperman. Kay boss naman pang Kinder 1. At kaya di mo siya mahabol, sapatos niya ay Timberland. Puking ang ina mo, talagang mabagal yan, sapatos niya pang astronaut. Tapos magyayabang ka, Coops. Hirap kayang maging uprising, varsity na naka-boots. Kaya wag kayong naniniwala sa mga highlights niya ni Iho. Si Mr. Longbang nga, di sumasablay basta naka-edit na yung video. Kaya kung marami kang na-ankle break sa battle, ako yung bone collector. Ngayon katapat mo ang yung mentor. Kahit anong dribble mo dyan, rumispeto ka sa yung professor. Dahil hinubog lang kita, pinatigas na parang sentor, di naman gagana itong RAM kapag wala kanyang prosesor. Ako ang yung naging sandalan para tumibay sa gitna. At nung ligaw pa sa larangan, tinuro gamitin yung tinta. Sa nilakukong kaalaman na ambunan ka ng tinda, kung nasa pasarapan ka man ng ulam, sa akin ang galing yung timpla. Unang nag-repin daw ng Leyte yung sinisigaw ni Pakshit. Porkit nag-champion Ano yung ingay na yun? Ulan? lang si GL, sumasawsaw nakikimarket. Proud ka nga ba na bisdak? Ngayon yung rounds mo na isasapit, pakita mong Bisaya ka habang nag-i-Ilonggo accent. Wala ba ba natin? Pahinga natin! Tanginang yan, may picture ako lugi, puta. Pupunayin mo ba yung pagsusot ko ng medyas? Sino mo yung medyas mo, tatak at di ba babas? Round to game! Sumali siya ng gangsta sa edad niyang 30 years old. Really? Ngayon mo pa talaga naisipang magpaka-gangsta, sir? Pero dumaan naman daw siya sa tamang proseso, di ba? 30 minutes massacre. Sorry, hindi ako nakapag pili kung sino nanalo sa round 1. Laylay kasi yung mga banat ni Lipcram sa first half. Si Kiram, medyo invento yung kwento niya. Lipcram ako sa first round. Feeling ko invento yung kwento ni Kiram. Wala siya maiisip sa first round. Okay din yung rebuttals ni Lipcram for me. Tsaka para sa akin, may mga sumuntok na talaga siya sa dulo. O nga, parang Lipcram nga yung first round. Para sa akin. Naandun ako nung ija-jump to. Mga 5 tao yung magtutulong kaya ako medyo nag-worry. Paglabas na sa jumping area, sabi niya, oh, ang laki pala ng titi ni OG. Putang ina mo, Dok! Wala namang problema sumali sa gang. Di naman sa pagiging haters, Chong. Kaso nung pag-burn sa kanya ni OG, nakita ko, puta,
18 songs. Nahihilo pa siyang umupo nun sa sopa. Kasi nung ginamto, nakadubi pa siya. Napansin ko, laki ng bilog niya sa ganto. Pagtingin ko, buni pala. Putang ina ng sondo mo, no? Weekly siya lumalaki. Ano yan? Habang tumatagal ka sa gang, lalo din siyang kumakate. Kasi nga hindi niya alintana yung mga taong lumipas. Tumandang walang panggastos pero may pambiling robas. Nakipagsabayan sa mga tanod, humantong man sa baranggayan ng walang tigil ng inuman ng lahatan ng mauyan, gago! Ba't ba kasi pag nakakainom ka, nag-iiba yung ugali mo ng sobra? One time nag-inom kami neto, inumaga na kami ng mga tropa. One time nag-inom kami neto, inumaga na kami ng mga tropa. Alas 7 na nun, puta si Undo, lasing na siya at bogsa, maya-maya lang nagmaoy, sinigawan yung nagwawalis na lola. Utang ina mo, lola mo yung do. Nawalan ka na ng respeto. At speaking of respeto, yun ang kulang dito kay Lip Cram. Laban niya kay Apex, di siya pumunta kasi mas pinili niya magpalinggam. Ba't kasi hindi ka sumipot? Nabansagang ka tuloy na lip scam. Pero wag na kayong magtaka, Bombay nga eh, sanay talaga yan mang Indian. Pati nga tong laban namin na to, dapat di pupunta yung gago. Papost-post pa siya sa FB na kaya siya daw ay problemado. Si Aubrey na lang daw yung mag-advance. Tila ayaw niya na manalo. Kaso na-realize niya din na marami siyang bayarin tapos wala pa siyang trabaho. Pero kumikita to sa video reaction. Do, may suggestion lang ako. Bumili ka ng ring light, hayop ka, wag ka namang umasa sa pulbo. Magkano lang ring light sa Shopee, gago? Bumili ka. Kasi kung di ka bibili, pwede mo nang itigil yan. Do, ang kintab-kintab mo doon para kang inisprehan ng BS1. Pero malinis naman to sa katawan. Naliligo to tuwing Ramadan. Bihira nga to magkapiksa eh, mga 3 beses sa isang buwan. Laban niya kay Sak Maestro, inabot siya nun. Sa eroplano pa lang, yung upo niya tagilid kasi nga daw masakit. Pag nasagi mo, galit. Kaya bago sa bumatel nun, si Kuya Dennis, binatel muna siya sa puwet. Ano Lip, hindi ba masasakit? Wala ba akong bars? Puro jokes ba yung kata ko? Wala akong gana kasi pag ako nag-champion, di pinang flip-top, mukha ng aso. Sa inyo na! Oo, hinahangad pero di ko hinahabol yung kampyonato kasi ang maging paborito ni SpongeBob, dun pa lang, may nanalo na. Ang ina, humihina yung Rodney Clip Cram, ni Kira, mga puta. Gagi, boring ba tong laban na to? Pucha naman oh. Don, 40 years old. Sumali lang ako ng TBS, todo hate ka na bro. Anong 40? Huwag mo nga silang binibilog at binobolat, 38 lang ako. Okay nang ina mo. Ganon magribat yung gangsta. Bilog at bola, 0 at 8. Tanggal lang iyong kulit. Sabi ko 38, di bola, pinaikot, para kang nag-Russian roulette. Alam nyo bang breadwinner na siya? Nakaka-elibs, di ba? Tapos biglang nag-imbita, opening daw ng bakery niya. Grabe yung TF, literal na breads. Kaya si Arik nagalit, bes. Alam mo nang in-check, binigyan mo Spanish bread. Solid dun sa hood nila, talagang putok kanyang pangalan. Nagpa-hype patang ina, palakpakan daw mga kabayan. Pukin ang ina mo. Lupit ang event mo, pang masa. At napapansin nyo ba, na sa kada battle niya palaging damay si Luxuria. Bawat nililika mong linya sa kanya bumabagsak. Kinantot ni ganto, kinantot ni ganyan, kaya naging pokpok yung bansag. Gamit na gamit niya si Luxuria kung san-san nilalantad, tas ililink mo sa iba, ikaw nga tong lumalaspag. Gago ka ba? Kakantot ka ng mutant, bibintang mo sa iba? Kaya ipapakita ko yung difference ng sa battle rap legitimate. Mga heavy bars, ine-elevate, mga wordplay na sinisimplicate. Hindi to gay shit na parang ultimate, walang kagaya o nire-replicate. Kapag na-trigger na, ito'y accurate. At nagbabars pa ako, wag kang nagbe-vape. Tang ina mo. Tang ina, nagbe-vape. Kapag na-trigger na, ito'y accurate. At nagbabars pa ako, wag kang nagbe-vape. Tang ina mo. Bobo ang puta. Tang ina, kakadistract ang puta. Ano, magtitricks ka ba?
Pasikat ka sa crowd. Kahit anong bilog mo dyan, mas lulutang pa rin yung aking round. Gago! Pukinang ina. Nandidistract pa ang puta. Kala niya yata uubra. Ngayong kinuha ko na yung vape, wala na yang ibubuga. Accurate niya. Pag na-trick, pero tinalo ka daw ni Badang. Ganda sana. Ganda sana. Pero tinalo ka daw ni Badang. Isa kang makata na stupid. Tinalo ka ni Badang. Yung kasunod na nun niyaw, lubid. Dinamay pa si Chelsea May. Tamod naman isang patak. Insensitibo, palibasa, wala ka pang anak. Kaya kinarma ka agad. Kasi nag-break sila ni Irish, wala na rin yung konting chance. Si Badang nang hawak ng kamay, ikaw nawalan ng ka-holding hands. Puta, nandamay pa ng bata, kala mo astig ka doon. Kaya madamot yung biyaya at hindi ka magkaroon. Meron na nakasiping to, bumilang din ilang taon. Anong silbi ng titi mo? Pang ihi-ihi lang, ganon? Kung hindi makabuo, yan na ay karma sa'yo. Wala kang magiging bunso, walang magiging apo. Sayaw na lang sa ubando ang mapapayo sa'yo. Kaso papano, si Irish inabando na to. Ikaw si Benjamin Button, pinanganak ang menopause. Saklap di baklong? Pero di ko sinasabing baog ka. Alam mo na yun. Alam nyo ba yun? Kanta niya yun. Ang tamlay ng iyong talong, walang bibigang ngayon. Panay ka lamang daw baon, pero betlog mo ay parang kinapon. Umay! Kahit bigyan mo ng 2 wives, sa battle nakakabuo ka ng 4 bars, pero sa PT di man lang maka 2 lines. Tangina, may solusyon pa dyan si Lola, wag ka munang malumbay. Pag nagtitinola ka, damihan mo yung malunggay. Nabuhay sa katas ng rap at sumarap yung pamumuhay. Kaso lang yung masaklap kanyang katas di makabuhay. Kaya ang pagiging tatay sadyang di niya alam. Aminin mo na ring inggit ka lang kay Tito Badang. Ang magkaroon ng mag-ina doon si Tiho Takam, hangad niya na inaanak hanggang pangninong na lang. Hanggang comedy ka lang, iba pa rin ang iyong kuya. Kung baga yung bakod niya na paglumaan yung pintura. Dali lang magbigay ng kabag kung yung gusto nilang makuha. Pero ang manatili na lang ganyan, yan ang di ko masisikmura. Wala akong shit sa iyong estilo kung dyan naboost ang iyong karir. Pero dapat gamitan ng talino para may sense at may appeal. Sige, ikaw na yung paborito. Ikaw na yung nakakaaliw. Pero kung di mo mahihigitan si Sinyo, kahanay mo lang si Manda Baliw. Peace. Pucha, with a lot of shade. Pinamons. Gagi, ang lupit nung second round ni Lipram. Kala ko mawawala na talaga siya ng tuluyan sa may, ano niya. Ganda nung observational freestyle niya ron. Kalagitnaan ng bara niya, nahanapan niya nagbe-vape. Lupit nun, boy. Tapos, pinatungan niya na ng pinatungan. Napahalata niya lang na nawala siya talaga. Kaya, medyo nabawasan. Pero sobrang konti lang. Pero ang lakas nun. Round to lip cram pa rin. Parang lip cram to. And I don't think na maggagawa ng anything na ano to si Kiram extraordinary or wala. Parang wala siyang hinandang malakas for lip cram. Parang hindi niya pinlano na talunin or durugin si lip cram for isa buhay. So, let's see. Baka mali ako ng guess. Sakit nun ah. Gago to. Kuya, saan punta? Round 3 game. Game na lang. Magre-rebat lang ako. Putang ina. Sakit ng mga sinabi niya. Parang ayoko na mag-spit. Round 3. Fuck. Sa totoo lang, Son. sobrang hirap ako maghanda. Diba? Dahil nawalan ako ng plano. Kaibigan kita, baka kasi yung pananaw mo sa akin ay magbago. Di na para personaling ka pa. O siraan sa mga tao. Tsaka paano ko gagawin yun yaw kung una sa lahat, inunahan mo na ako. Kitang-kita sa SOCMED na sinisira mo yung sarili mo, yun ang hindi mo napansin. Tumatanda ka na sa liga, nagpapakatitong malambing, tapos yung titulo ng isa buhay, gusto niya pang maangkin.
Pues gagawin kitang Charles Barning, magre-retirong walang ring. Minsan niya nating hinambing. Yung sarili niya kay Jordan, magiging Lebron. Tapos Shaq, maya-maya magiging Rodman. Sige, ikaw na greatest of all time. Wala naman na doon ko kontra. Si Boss Arik nga, support siya. Tsaka nung laban yun ni Sayad, pinamuka niya na nag-GOAT ka. Ewan ko ba sa'yo, Undo, kung ba't ginawa mo yung ganong katangahan? Engot ka kasi, si Sayad kalaban mo noon, hindi si Yang Wan. Puta, nahuli sa sarili niyang patibong, tila napatid siya dun sa linya. Pero kung hindi nag-choke si Sayad, malamang dun ay nag-api ka. Galawan mo, Lip, mahapdi na. Oo, masyado kang pabida. Naghahanap ka ng mali, yung mga mali mo, di mo ma-figure out. Yan ang hirap sa'yo, Yaw. Figure out. Idol pa naman kita at pinagmamalaki kita ng todo. Isa ka sa mga tinitingala kong mahusay na posibleng magkaroon ng trono. Dati, gusto kong maging ikaw, maging mabangis na parang lobo. Pero nung sinundan ko yung yapak mo, puta, napunta ako sa sogo. Kasi babaero to si Undo. Ay, hindi. Huwag yung topic na yan. Baka mamaya manggulpi na to. Aanguluhan sana kita sa pambababae mo yaw, kaso nga lang, ganun din ako. Oo, pareho kami nito, may panic attack. Pero alam nyo, pinagkaiba namin. Ako gusto ko, kaidaran ko lang, eto palag-palag kahit tsahin. Wala kang takas kahit bata. Si Aubrey nga ang kanyang sinibak, inagawa niya ring mapopoy. Nung una, tropa-tropa lang, natila turing niya ay homeboy. Kaso si Gago sobrang libog, di mapakali kanyang pototoy. Dahil sa ginawa mo dun kay Aubrey, ayun bumalik sa pagka-joy-joy. Tangina mo yaw, minor de edad pa yun. Buti hindi ka dinimanda. May content pa to na pati si Marichu, puta ginawa niyang rolling panda. Utang inan to, walang bra yung tao, pinatumbling sa initan. Kitang-kita sa video na walang bra, ilang beses ko yung binalikan. 1 minute and 15 seconds. Panoorin niyo muna sandali. Gago ka, 2 oras ko yung pinanood, di ako pwede magkamali. Tangina yun, no? Angas ng bilog nyo. Napaka-solid ng samahan. Tanginan to mag-content ang puta, magpasikat sa arawan. Pero kahit na, sinasabi nila sa akin na di ka mabuting halimbawa, intindi pa rin kita do, di naman na tayo mga bata. Wala akong pake kung iilan na lang din sa'yo yung mga naniniwala, basta ako yung loyal mo na fan, Lip, mananatili mong tagahanga. Kaya bilang idolo ko, pinapangako ko sa'yong mas gagaling ako. At yung binigay mong kaalaman sa akin ay mas tatalim pa to. Susundin ko lahat ng payo mo, mangyari man kahit ano, pero yung ginawa mong sa idol mong si Looney, hindi ko gagawin sa'yo. Sana ganun yung mga rounds ni K-Ram, no? First hanggang third round, pucha. Sana pinangaralan niya na lang si Lip Cram, pucha. Sana mga ganun, kahit ganung angle na siguro, taob to si Lip Cram eh. Shit, sayang. Let's go. Matatapos na yung laban. Wala naman nagkulang sa atin. Hindi mo gagayahin yung ginawa ko kay Looney kasi di naman kita kukupalin. Alam mo, mahal kita. So kinupal mo si Looney? Yo! Ay, kinupal ka ni Looney Nakasama pala. ko to sa Ispakol. Di ba pinasubo mo yung tera kasi sobrang kulit mo? Tapos biglaang tumakbo, pinapakain mo daw yung pet mo. Giyang na giyang itong si pare. Talagang napilit mo, Brad. Nangangatal pa niyang sinabi na ate, willing to add. Putang ina mo. Pero maiba, sabi niya kay Sixth Street, mas pinili mo yung PSP kaysa sa flip-top tarantado. Kaya anong tirador, baka traidor, di ka malinis magtrabaho. Wow! Ang lupit-lupit ni Gago. Yan ang real MC. Sinasabi niya yon habang nagbabattle silang dalawa sa PSP. Mas pinili niya yung PSP? Nakakahiya naman. Di ba driver ngayon ni Pibus yung kapatid mong si Tingting? At pinag-handle niya ng coffee shop yung kuya mo na si Pingping. Mukhang palyado kanyang linya. Nagka-crisis daw sa liga. Kaya unti-unti niya doon in-evacuate kanyang pamilya.
Sa pandurugas kanyang dunong, dun niya lang pinapagana. Kapag namera tong si Dudong, may pamilya pang kasama. Anong galawan yan, pinaga? Wala na ba pigang-pigana? Ginawang driver kanyang utol para makatapak lang sa kwarta, putang ina. Kaya Gaza, Israel, tinae, bituka, nak ng puta ang galing. Pati yung mga wordplay kong sarcastic, dinagawang palagpasin. Mga pang-uulol kong adlib, ginagaya niya na rin. Pag di bumenta kanyang accent, siya'y wala na ding dating, wala na bang ibang daan, nakiki-anyway na rin. Kaya wag mo sa aking iyabang yung bunga ng karera mo. Mababaw man kitang sugatan, tsak patay sa tetano. Hindi ka aangat sa akin, battle mo pruweba bro. Hanggang ngayon, nasa ilalim ka ng impluensya ko. At pag-usapan naman natin yung pagiging obsessed mo kay Flo G. Mapa-music at pormahan, ginagaya ni Papi. Naging routine niya araw-araw, bantayan lang si Archie. Bantayan lang si Archie. Kada ganap, laging ganon, nakasunod siya palagi. Paglipas ng ilang taon, ayun, kinulab niya si Manggi. Di ba kaaway mo si Manggi? Anyari. Kasi bata ka niya dati. Ngayon may kanta si Flo G kung saan andoon si Manggi, tapos di ka kasali. Ang sakit-sakit nun body, may kurot at dalamhati pag sa isip mo sumagi. Puta, galing ka ng FT, ginagaya mo yung outfit, tapos yung kapit si Manggi. O nasa na yung promises na kayo ay magkukulabo, magmu-music din sa scene. Ikaw naiwan na obsessed at yung tuwid niya na pangako na gawang baluktutin. Tapos ngayon, dikit kay Mot, naging alalay na masugid, mga racket niya dumami, tama yung naisip niyan. Kasi kay Mot siya nagka-movement at doon naman kay Archie, nanatili kang stan. Lahat utang mo kay Tomas. Kaya wag kang napapanatag kung saan ka nakatapak. At alam nitong ungas na pag sinabi mo na Mot, na-attract yan sa liwanag. Kung may tanong, Putang ina, boring na laban, nakakainis. Kayo, ano tingin niyo sa laban na to? Kung napanood nyo na, hanap kayo ng tao nag-react sa video na to, ganito rin ba experience nyo? Parang ginagawa ko ngayon, nakatunga nga lang hanggang matapos to. Parang nangangalay ako eh. kung man kayo boss, kung ba't kay Tom siya sumunod, tignan na lang natin yung bright side. Napakasimple ng sagot kasi kung nasaan yung Mot, sadyang nandun din yung spotlight. Tangina. Yung mga wordplays, yung mga ganyan, gamit na kasi yan eh. Yung kay Mot eh. Alam mo yun? Ewan, tingnan natin. Saan yung Mot, sadyang nandun din yung spotlight. Tangina. Maraming nagpatak-patak para lamang sa gagong yan. Kung kailan ka sumilong sa amin, dun ka pa naambunan. Ako nagturo ng daan para wala ka ng problema. Timpinsan sa gasolinang di mabibili ng pera. Ngayong gamay na yung eksena at buo na mga pyesa, ginamit na yung Motolite para tumakbo yung karera. Tapos ngayon nag-aangas yung dati lang na avid fan. Lahat ng yung sinelebrate, gago, tagumpay natin yan. Magaling ka daw sa music, di pare ayos yan. Mag-focus ka na lang sa track. Parating ganun yung flow niya, yung pag 4-bar setup si Rip Cram eh, no? Kina mo? Pera. Ngayong gamay na yung eksena at buo na mga pyesa, ginamit na yung Motolite para tumakbo yung karera. Tapos ngayon nag-aangas yung dati lang na avid fan. Lahat ng yung sinelebrate, gago, tagumpay natin yan. Magaling ka daw sa music, di pare ayos yan. Mag-focus ka na lang sa tracks, ako nang bahala dun sa van. Marupok pa buto mo, hindi ka pa pwedeng pambungad. Masakit ang totoo, wala na diyang makakalunas. Sa napiling anggulo, wala nang sisilayang bukas. Pag silip kalaban mo, bingot pa rin mama ni Aubrey. Ako. Boring po na pero panalo si Deep Cram. Yun lang, ganda na yung video, tapos na ako, galit na ako. Bye.